At dahil naboboard na naman nga yung mga tao sa bahay namin, eto gagala na nga kami. Inumpisa na nga nung pamangkin ko i-check up tong sasakyan namin bago kami umalis. Pulos-pulos ng konti para kahit papano pogi daw yung sasakyan niya. Habang nililinisan yung sasakyan, nag-aantay na nga sa kabilang dulo sila mama at saka si papa. Syempre, dapat i-check up din natin tong makina natin para hindi tayo tumirik sa daan. Ang dahil linggo nga 'to, hindi gano'n ka-traffic sa daan, dire-diretso lang yung biyahe namin kaya mabilis din kami nakarating at nakikita niyo naman mga idol, konti lang yung sasakyan dito. Medyo namangha ako kahit papaano kasi first time ko lang makakarating sa Cainta. Sa edad kong 'to, sa dami ng lugar dito sa Pilipinas, hindi ko pa yun napupuntahan. Ang tanging alam ko lang kasi nung kabataan ko, nagba-basketball ako at tanging basketball court lang yung alam kong puntahan. Kaya 'pag nakakarating ako sa isang lugar namamangha talaga ako lalo na kung napakaganda nito. Ito na nga pala yung mga kasama ko, easy-easy lang habang yung driver namin yung pamangkin ko. Dati karga-karga ko lang yan, ngayon siya na yung driver namin. Wala pa ngang kalahating oras nakarating na agad kami dito sa pinuntahan namin. Napakalapit lang pala nito, mas maganda talaga kapag may sarili kang sasakyan. Pagpasok nga namin sa loob, napakahaba ng pila, 10-10 nga lang yung pinapapasok sa loob mga idol. Sayang nga lang hindi nadala ni papa tsaka ni mama yung senior ID nila, eh di sana nauna kami sa pila. Pagpasok mo sa loob, ganito karaming tao yung maaabutan. Ba't ganito rin karami yung damit na makikita mo? 90% yung binaksak ng presyo nila mga idol. Sa paghahanap namin ng mga damit na mabibili namin doon, medyo ginutom na nga kami. Nakarating na nga kami ng Cubao dito mga idol. Dito na nga kami kakain o magme-merienda. Medyo masakit na nga yung ulo ko dito mga idol kasi ang tagal ng serving dito, 20 minutes pa. Gutom na gutom pa naman ako. Kaso wala naman tayo no choice kundi mag-antay kung kailan darating yung order natin. Nag-chicken burger na nga lang din ako dito mga idol kasi pag uwi ko sa bahay, kakain pa ako ng rice. Halatang gutom na nga rin dito mga kasama ko mga idol. Ayan, kanin nga yung kinain nila. Sabi ni Pretty, masarap daw pala isaw-saw yung burger steak dun sa kaniyang cold float. Kaya ayan, tuwang-tuwa siya sa kinakain niya. After namin kumain, bumalik na kami sa paglilipot mga idol at may nakita nga kami litong sale again. Kaya eto, napabili na nga kami dito mga idol. Syempre, hindi magpapahuli dito yung kapatid ko at yung nanay ko. Kaya ayan, kanya-kanyang pili na sila. After nun, pumunta naman kami sa 88 store kasi dito mga idol, mura yung mga gamit pambahay dito. Dito kami namimili kapag pumupunta kami sa Farmers Mall. Puro gamit pambahay nga lang talaga. Hindi na dayo dito ng nanay ko. Kung ano yung makita niya, kadalasan garapon yung gusto niya. Katulad ng mga nakadisplay dun sa bahay namin. Gusto niya pare-pareho ng kulay. At habang sa paglilibot ko nga, nakita ko tong lagayan ng toothbrush holder. Nakutan ako dito. Kaya lang hindi ko to nabili. Wala pa dala akong dalang pera. Naisip ko naman ilagay ito sa kwarto namin ni baby. Kaya lang sabi ko, sige sa susunod babalikan kita kasi wala pala akong dalang pera. Bago nga kami umuwi, nakaramdam pa ng gutom tong pamangkin ko. Kaya bumili siya ng waffles. At habang inaantay nga namin yung sundo namin dito, yung nanay ko nagbibideo pa. Buti na nga lang malapit lang sa bahay namin tong mall na to. Wala pang 20 minutes, makakarating ka na agad dito. Basta hindi siya traffic. Ayun lang, salamat sa pagsama. Ako po si SKL. Ingat po tayong lahat.